Wala talagang budol dito. My first impression or observation sa Malaysia's Kuala Lumpur International Airport bago kami makabalik sa Pilipinas. Hindi ka talaga makikipagsiksikan, hindi siya congested, tapos walang mga staff or porters na bubudulin ka. Parang mall din ang nasa loob kaya pwede kang shopping o kaya kumain. Self-service nga din pala dito, especially doon sa check-in baggage. Tapos, papakita ko sa inyo yung itsura ng boarding. Kaya tara na. This is the day that I will finally say goodbye dito sa Vortex na nirentahan namin. Mamimiss ko tong place na to kasi napaka-memorable niya. So, it's about time na mag-grab and pupunta na kami sa airport. So, matutulog lang ako ng sandali and paggising ko, eto na yung airport. Eto na ang aking first impression sa Kuala Lumpur International Airport. So, pagdating namin sa airport, malayo siya sa capital city na Kuala Lumpur. And eto yung kanilang parking space. Ang laki. Pinagalitan kami ng driver ng sasakyan kasi bakit daw hindi kami marunong gumamit ng WhatsApp. So next time daw na pumunta kami sa Malaysia, dapat marunong na kami gumamit ng WhatsApp for chat. Matutuwa ka talaga kasi yung mga staff na nag-a-assist sa'yo, hindi sila nag-e-expect ng something na bibigyan mo at hindi sila very aggressive, hindi sila very pushy. Kaya maganda ang naging first impression ko dito kasi hindi ako na-intimidate at naging komportable ako kasi wala talagang budol dito sa airport na to. Kailangan na natin gumamit ng trolley cart kasi medyo mabigat yung mga baggage natin. Medyo na-challenge lang ako sa pag-push ng cart na to kasi kailangan mo talagang iurong yung handle niya para umandar siya. So, medyo nanibago lang ako ng konti. Pagpasok mo sa Terminal 2 na to, mapapansin mo na mukha siyang mall, no? Marami kang shops na makikita. Pwede kang mag-shopping, tapos pwede ka rin kumain kasi ang daming kainan dito. So, maninibago ka rin kasi iba din yung approach nila sa mga tourist or travelers nila. Kailangan na din natin mag-CR kasi 45 minutes yung biyahe natin sa Grab. So makikita natin na ang linis, ang lawak, walang tao, kaya paborito ng mga alters, tsaka yung mga nagka-harvat. Paglabas ko ng CR, hindi ko napansin, may ibang section na naman na parang mall dito sa airport, no? Ang dami-daming shops. Since bigla kami nagutom at na-realize na namin na alas 12, kumain kami dito sa isang Malaysian restaurant. And authentic yung mga Malaysian cuisine nila katulad nito. Yung rendang, o di ba? And then yung laksa din. Isa sa mga na-accomplish na bucket list ko sa pagpunta ko sa SG at Malaysia ay yung pagkain ng laksa. Tapos yung kanilang chicken rendang. Di ba? Ang sarap talaga. And then biglang nag-brown out dito. So, ang dilim-dilim sa loob, tapos biglang nag-off yung aircon, kaya biglang uminit sa loob. O, di ba? Ang next naman na gagawin namin ay ikikilo yung mga baggage namin para maiwasan namin na magbayad kasi sa mga overweight na mga baggage. So, yung limited lang na maximum amount is 7 kilograms per baggage per person. So, ako naman, trinay ko na ikilo yung aking baggage at tumataginting na eksaktong 7 kilos kasi ang dami kong tinanggal, may mga dinoble akong sinuot, so 7 kilos. So hindi ako masa-surcharge dyan kasi ginawa ko naman lahat, no? Binawasan ko lahat. So I hope na may nagkaroon ka ng idea dito. Since alam naman namin na medyo ma-overload kami, so nagkaroon ng extra baggage na i-check-in namin na more than 25 kilos. So dito nga pala sa check-in, self-service siya. Hindi sila yung may mag-assist sa'yo lagi, mga ganyan. So iniiwasan nila yung feeling entitled, feeling privileged. So automated din yung mga ibang facilities dito. So, papunta na kami doon sa immigration and buti na lang yung baggage namin ay nakalusot. So, sa wakas, lahat ng mga namin, nandito na kami sa oras ng paghuhukom yung immigration sa Kuala Lumpur International Airport. Sa immigration, meron kaming kasabayan na isang Chinese national na nakita ko yung passport niya mismo, no, na color red, na medyo
binubusisi yung kanyang requirements. Tapos yung facial expression ng mga IO or immigration officer, gaganon sila, tapos nagaganon sila, hindi sila magkaintindihan kasi Chinese yung lalaki. So, nung paglagpas na namin ng immigration, pagtingin ko, andun pa rin yung lalaki. So, vine-verify pa yung mga documentos niya, and yun yung ayokong mangyari sa akin in the future. After ng immigration, medyo strict yung pag-screen sa baggage namin para makita kung ano yung tatanggalin. Ito naman yung nangyari sa screening bago kami pumunta sa boarding. Ang ginawa is total screening talaga. From yung suot mo, yung coins, inilagay ko sa bag. Yung phone ko, nakalimutan ko nang ilagay kaya doon na lang nilapag ko sa conveyor belt. And syempre alam naman ng security personnel na sa akin yung phone. So syempre kinuha ko yung phone. May mga iba na pinatanggal such as more than 100 ml na container, perfume, lotion, hair gel, mga ganyan. Yung mga metals, talagang chinek talaga. Medyo stricto sila doon. Biglang nagkaroon kami ng advisory na madedelay yung AirAsia flight namin. Kaya nagbayad kami ng insurance at ito yung kanilang privilege, ng lounge kami. At uminom ako ng tubig and then pumunta na kami doon sa boarding kasi hindi ko alam kung may delay ulit or what. So magkakaroon ako ng ibang vlog about sa AirAsia flight namin. So anyway, nandito na kami sa boarding area and makikita nyo na mukhang ito yung hindi pa na-renovate na part ng KLIA. So ngayon, nakaboard na kami at pabalik na ng Pilipinas. So ano napansin nyo sa KLIA? Mas maganda ba kaysa sa NAIA? So kayo nang humusga basing sa video ko. So wait nyo na lang yung next vlog, AirAsia. Follow lang at mag-subscribe.